So yon, so good morning po mga igan, mga kaibigan po, mga kababayan. So nandito po tayo ngayon sa munting live. So ang ating issue ngayon ay tungkol po sa sa pagbaba ng presyo ng palay sa mga pangunahing probinsya na kung saan ang produkto po ay palay. So bibigyan natin ng opinion yan. So pero bago tayo mag-shout out at pumunta sa ating issue na pag-uusapan ngayong umaga ay mag-sound muna tayo. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad. Ang ating itanghal, bagong lipunan. Nagmaling ng ganap at lumipas na ang magdamag. madaling araw ay nagdiriwang, may lilagang namastan, umiti ang pag-asa, Sa umaga anong ganda. may bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad. Ang ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad. At ating itanghal, Bagong lipunan, bagong lipunan. so yun, so good morning po ulit. Ayun, so yung bago natin pag-usapan yung ating topic ngayong umaga. So siyempre binabati ko po muna yung mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na to. So unang-una po dyan yung misis po ng aking kumpare na si paring Christopher Crisote. So happy birthday po, madam. Tsaka po yung aming staff sa Almex, si Romeo Dulay. So maligayang kaarawan sa iyo, pare. So mabuhay ka. So siyempre, kaarawan din po ngayon ng aking bunso na si Samuel Ciperino. So yun, inutod ko siya kanina sa eskwelahan niya. So shout out din po kay Katen Anselmo, nanonood po siya ngayon. So kumusta kayo dyan sa Bicol? Yun, 3 viewers natin. So bago tayo pumunta doon sa sa pag-uusapan natin tungkol doon sa murang palay, na kung saan mura daw po ang palay ngayon sa mga kilalang probinsya na produksyon po ng bigas po ang kanilang pangunahing
produkto, bigas. So bago tayo pumunta doon sa usapin na yon, so kumustahin muna natin si itong si Harry Roque. Ayun, so recently may mga napanood ako na news regarding po sa kanya na kung saan ang kanya pong sinisisi sa kanyang sitwasyon ngayon ay ang gobyerno. So inaano daw siya, ginigipit. So bigyan natin ng magandang komento si Harry Roque. So unang-una, so hindi siya ginigipit ng gobyerno. Mangyari lang na kung saan ay nasangkot yung pangalan niya sa isang may aligasyon sa kanya tungkol dun sa Pogo. So, nung una naman, ang sinasabi niya, wala siyang kinalaman eh. So, na sinasabi niya na ano lang siya ng Quadcom, ng mga kongresista. So, ang tanong lang, kung talagang wala siyang kasalanan, bakit siya nagtatago? Yun. Yun kasi yung ano dun eh. Yung tanong sa kanya eh. So, dami-dami niyang sinasabi na case yung ganito, political persecution. So, ang maganda niyan, Harry Roque, mag-ano ka na lang. Kumbaga, umuwi ka na lang at harapin mo yung kaso mo. Kasi si Dilima nga eh, kababaeng tao, nagpakulong eh. So ngayon, ano ang tinatamasa ni Dilima ngayon? Hindi masasabi mo na ano siya, na-prove niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. At matapang siya, hinarap niya yung kaso. So, dilawan yun si Dilima. Pero, on my honest opinion, talagang, ano siya, tiniis na makulong ng 7 taon at hindi niya na-enjoy yung pagiging senadora niya. So, itong si Harry Roque, na nakatikib lang ng konting posisyon sa gobyerno, akala mong napakalaki na ng politiko. Kaya yon, lumalaki yung ulo. So, umuwi ka na, Roque, bago mo ubos yung pera mo. Kasi yung nakuha mo sa Pogo, mauubos yan. Mawawa ka naman. So, yun. Bali, ngayon, nandito na sa Cavite yung yung 20 pesos na bigas. 20 bigas, meron na. Nasa nga lang, Bacoor, medyo malayo dito sa lugar namin. So, hopefully, magkaroon din dito sa General Trias nang sa ganun makabili din ako kahit 1 kilo lang. Nang matikman naman yung sinasabi nilang magandang variety ng NFA ngayon. So, binibenta nila. So, bago natin yun, ipakita yung mga movement o yung mga magandang nangyari sa 20 pesos na bigas. So, sagutin muna natin yung issue na kamakailan lang kumakalat na mura nga daw yung bigas. Ay, yung palay, sorry. So, nagtanong-tanong naman ako sa mga so, yun nga, mura nga daw. Especially kahit sa Nueva Ecija, napakamura daw ng palay ngayon. So, alam nyo kasi, yung isa sa mga pinapakalat ng mga DDS, ang isang dahilan daw po ng pagbaba ng presyo ng palay ay yung 20 pesos na bigas. So, kabubuhan po yon kung yun po yung anuhin natin. Ayun, shout out po kay Russell Lapitan. Kababata ko po yan sa amin, sa Pro 4. So, kabubuhan yun kung yun ang iisipin ng mga karamihan ng mga magsasaka at Pilipino. So, ngayon, umano na tayo, tanggapin natin yung realidad na yung presyo ng palay ay hindi kontrolado ng gobyerno. Kontrolado po yan ng mga ng mga pribadong negosyante, kahit dyan sa atin, sa Rizal Nueva Ecija. So, yung mga traders dyan, ang isa sa mga, dinadahilan nila, gawa daw mura ang bigas. Kasi 20 pesos na lang daw ang bigas, kaya hindi nila pwedeng bilhin yung palay ng mga magsasaka ng, ng 17 o 18, yung galing bukid. Kasi malulugi daw sila. So, ko lang sa inyo, ipaparealize ko lang sa inyo, mga kaibigan, lalo na dyan sa parting Nueva Ecija, tsaka dyan sa unang-una dyan sa pinanggalingang bayan, sa bayan ng Rizal. Isipin nyong mabuti, saan ba galing yung 20 pesos na bigas? Umikot kayo sa mga palengke, kahit saang palengke dyan sa Nueva Ecija, kahit saang bayan dyan. Tignan nyo ang presyo ng mga commercial rice. Hindi ba, nasa 40 pesos pa rin pataas?
Yun yung mga yun yung mga bigas na produkto na binibili ng mga traders, mga private traders diyan, mga may mga nagmamay-ari ng malalaking rice mill diyan sa Nueva Ecija. So ano yung sinasabi nila na mura ang bigas? Ilang porsyento lang yon ng produktong bigas na kumakalat sa buong Pilipinas. Yung nabibili ng NFA na binibenta nila ng dati ng 33 to 35 pesos isang kilo na magandang klase. Kaya lang yan naging 20 gawa nung may subsidiya galing sa mga local government tsaka sa national. Sinagot ng gobyerno yung yung 13 to 15 pesos para lang maging 20 pesos yan. So anong kinalaman nung 20 pesos sa pagbaba ng presyo ng palay? Hindi naman yun yung mga bigas na kumakalat sa merkado, sa mga palengke, yung mga well-milled rice, produkto yan ng mga traders, yung mga may malalaking rice mill na bumibili ng mga palay ng mga magsasaka. Na kung saan binibenta nila yan ng minimum 48 pesos per kilo. O tapos babaratin nila ngayon yung mga magsasaka. Gagamitin nila yung 20 pesos na bigas ng gobyerno para lang makapambarat sila. So ngayon, ang dapat gawin nyo dyan, lalo na sa Rizal, total may mga ibinoto naman tayo dyan ng mga konsihal ng bayan. So, iwan ko lang kung yung mga konsihalis dyan o yung mayor dyan ay nakadikit sa mga negosyanteng bumibili ng palay dyan. So, malinaw po ang sinasabi ng Department of Agriculture na ang NFA nabili ng palay ng mga magsasaka sa mataas na presyo, 17 pesos galing bukid. Pag maganda yung palay mo at tuyo, umaabot siya ng 24 pesos per kilo. So ngayon, gamitin nyo yung mga politiko dyan sa bayan natin, yung mga nanalong konsehal dyan, na kung saan gumawa sila ng paraan nang sa ganon, yung pamunuan ng NFA sa probinsya, provincial na ng NFA, mailapit nila sa mga bayan-bayan, lalo dyan sa Rizal. Na kung saan gumawa sila ng paraan nang sa ganon, yung NFA may access dyan na makabili ng palay ng mga maliliit na magsasaka. Lalo na yung mga nagmamay-ari ng kalahating hektarya, isang hektarya na walang kapasidad na magbiyahe ng palay. Kasi kung aasa kayo sa mga dyan, mga pribadong traders dyan, mga bumibili ng palay, wala talaga, babaratin nila kayo. Kasi dyan sila kumikita eh. Matagal ng kalakaran yan, noon pa. May option ang bawat magsasaka kung anong gagawin nila. Ngayon, yung mga walang kakayahan na magbiyahe ng palay papunta doon sa mismong NFA, kalampakin nyo yung mga binoto natin dyan. Mga konsyal ng bayan na makipag-ugnayan doon sa probinsya, provincial office ng NFA na matulungan kayong mga taga Rizal. Lalong-lalo na kayong mga taga Rizal. Trabaho ng mga yan, mga binotong politiko. Yung matulungan at matugunan yung yung kakulangan ng mga maliliit na magsasaka. Maliban lang kung sila may mga may mga kaibigan na traders diyan sa Rizal na kung saan pinapangalagaan din nila. Diyan yung makikita ngayon yung yung talagang nila, layunin ng mga binoboto natin diyan sa bayan ng Rizal. Sa mga ganyang pagkakataon, lagi na lang yan, mura ang palay. Pero ang hindi kasi diyan, makatwiran diyan, yung gagamitin nung iba diyan, idadahilan nila na ang dahilan ng pagmura ng palay ay yung paglabas ng 20 pesos na bigas. Na kung saan, malabong mangyari yon, walang connect yun doon. Unang-una, kaya nga lang sinabi ko, ang 20 pesos na bigas ay galing sa gobyerno yan, sa NFA. NFA ang bumili niyan sa mga magsasaka. Ani yan ng ating mga kababayang nagsasaka. Ang bentahan talaga niyan, bago pa ilabas ang 20 pesos, 33 to 35 pesos ang kilo. So, ibig sabihin, mataas pa rin. Para lang magkaroon ng katuparan yung sinasabing pangako, pero hindi naman pangako. Ginawa ng paraan para nang sa ganun,
matugunan yung ano, yung ibang ah, problema ng ating mga kababayang Pilipino na kung saan walang kapasidad na bumili ng mga good variety ng bigas sa mga palengke. Umikot kayo sa mga palengke. Wala kayong makikitang 20 pesos na ano dyan, na high variety ng bigas. Yung mga maharlika na yan, tsaka yung mga kinikis-kis dyan sa bayan ng San Jose. Andyan ang malalaking rice mill sa San Jose City. Ba't di ko alam yan? Itiga dyan ako. Oh. Yung mga karamihan, yung bigas ng San Jose City sa Nueva Ecija, umaabot pa nga rito sa Cavite. Yung mga malalaking bodega dyan dito sa Cavite na nagbebenta ng bigas tignan mo yung tatak sa sako galing San Jose. Oh. Sila yung mga malalaking traders na yung mga nagmamay-ari ng malalaking rice mill dyan. Oh. Hindi madaling hindi mahirap isipin yon yung katotohanan na yun ang totoo noon pa yan, ganyan na. Minsan ginagamit pa yan ng mga politikong kongresista dyan na kung saan yung kinokontrol daw ng isang kongresista dyan yung presyo ng palay sa Nueva Ecija. Maaari kung siya yung nagmamay-ari ng mga malalaking rice mill sa San Jose. Kaya kayo, yung mga nanalong mga dyan, politiko dyan sa Rizal, tulungan nyo yung mga kababayan nating magsasaka dyan. Gumawa kami ng paraan para nang sa ganun mailapit nyo yung mga ani nila doon sa na ang bumili, yung mismong NFA ang bumili. Madali lang gawin yan kung ikaw inasa ka. Public servant ka nga Yan yung number 1 na problema ng mga magsasaka dyan sa bayan ng Rizal. Hindi lang sa Rizal, kundi sa buong Nueva Ecija. Alam nyo yan, ang kalakaran dyan. Maski sibuyas, maski anong klaseng produkto dyan ng agricultural product ng Nueva Ecija. Pagkatapos ng anihan, magtataas ang presyo. Bakit? Kasi iniipit. Itinatago nila yung mga nabibili nilang kalakal dyan. Kakatapos lang ng anihan nun Hindi nila yan didistribute agad sa pamilihan. Kaso nga lang, ang problema, wala tayong batas na magpaparusa sa mga katulad nila. Walang batas na magsasabi na bawal nilang gawin yon. Maliban sa pag-smuggle lang ng mga produkto. Kasi karapatan ng bawat negosyante na bumili. Kasi pera nila yun Kung tatago man nila yon o hahayaan nilang nakaimbak muna, wala tayong batas na magsasabi na bawal yung ginagawa nila. Yun lang yung pwede ko may payo kasi kami, yung pamilya ko dyan sa Nueva Ecija, sa Rizal, wala namang kaming bukid na sinasaka. Mga binata pa ako nun nung mawalan kami ng sariling bukid na May mga bukid dyan, ganun ang gawin nyo. Diyan nyo gamitin at pakinabangan yung mga konsehalis natin dyan at saka yung mga mayor, vice mayor dyan. Lumapit kayo sa munisipyo. Lalo ngayon, mag-aanihan na naman. Humiling kayo na makipag-ugnayan sa provincial office na ng NFA na ngayong mag-aanihan, sila, magdala sila dyan ng mga buyer nila. Alam ko naman, ang NFA umiikot yan sa bawat bawat probinsya bawat bayan. Lalo na kung alam nilang cropping season. Mahirap yung yung gagawin tayong tanga ng mga private traders na yan, mga bumibili na yan. Ginagawa na tayong uto-uto Bakit mo dadahilan na lalo yung mga DDS pinapakalat na gawa kaya mura ang palay dahil mura ang bigas.
Saan ka naman nakakita ng ganong katangahan? May iba pa bang 20 pesos na bigas maliban sa galing sa NFA? Magmumura talaga yan, gawa nung unang-una, latest news lang, na ang buffer stock ng ngayon, ng pamahalaan natin sa bigas, tumaas. So, ibig sabihin, nabawasan ng importation, tumaas ang produksyon natin ng palay o bigas sa buong bansa. Ngayon, yung mga may pahintulot na mag-import ng bigas, lalong-lalo na tong mga traders na yan na nag-i-import ng bigas dito sa ating bansa. Yung dami ng mga na-import nila at nakikita nila na na unti-unti nang dumadami yung natin, kapasidad na mapataas yung produksyon ng palay o bigas. Wala silang choice kundi ilabas yung mga nila, mga na-import nila, yung mga tinatago nila at ibenta. Kaya titignan nyo ngayon yung dating 1,250 na isang sako dito sa Cavite. Yan, mabibili mo 1,098. Halos 5 piso ang binaba. 6 na piso ang binaba sa 1 kilo. Kasi nakikita nila, nararamdaman nila na unti-unti nang dumadami ang produksyon ng palay o bigas. Pataas ng pataas at pababa ng pababa yung yung ini-import. So anong dahilan nun? Dahil ang dahilan nun is yung pagtatrabaho ng ating Pangulo. Sa laki ng problema ng Department of Agriculture, kinailangan pang maghintay ng 3 taon para lang maramdaman yung bunga. Yan, unti-unti na yan hanggang sa matapos ang termino niya. Ilang rice processing system ang itinayo niya sa buong Pilipinas. Simula nung umupo siya. Nasa 150 mahigit na. Kailan lang ipinatayo yung sa Muñoz. Binuksan na pala. Nasa Muñoz, Nueva Ecija. Na kung saan higit na makakatulong sa mga magsasaka dyan sa Nueva Ecija. So, yun lang yung sasabihin nila na ang dahilan ng pagbaba ng presyo ng palay ay yung 20 pesos. Isipin yung mabuti, pumunta kayo sa mga palengke. Kung may makita kayong commercial rice dyan, yung mga dato maharlika na bigas, yung mga jasmine rice dyan, kung may makita kayong 20 pesos dyan, papatanggal ko itlog ko. Yun yung mga produkto ng mga pribadong traders. Yung nagmamay-ari ng rice mill diyan sa San Jose, malalaking rice mill. Yun yung produkto nila, binebenta yan ng 45 pesos ang kilo, pataas. Hanggang 51 pesos. Tapos sasabihin nila mura ang bigas. Kaya babartin nila yung palay nyo ng 10 piso, 12 pesos. Umikot lang kayo sa mga palengke. Wala kayong ibang makikitang 20 pesos dyan kundi yung galing sa Kadiwa. Tsaka NFA rice. Inuutulan kayo ng mga dyan, mga traders dyan. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, ngayon nyo gamitin yung mga pinagboboto yung mga konsyal dyan, mga mayor, vice mayor. Dyan sila dapat umaksyon. Pumunta kayo ng munisipyo. Sabihin nyo na lumapit sila sa provincial office ng NFA. Kasi mag-aanihan na dyan. Hindi magsisinungaling ang ahensya ng NFA na sinasabi nila na 17 pesos ang kilo ang bili nila. Nang sa ganon, tuluyang maparalisa yung mga mapagsamantalang dyan, bumibili ng murang palay. Bakit niya, ilang dekada na, ilang henerasyon na yan na ganyan nangyayari dyan sa Nueva Ecija. Ano nang gawin ninyo? Lalo na yung mga magsasaka dyan na walang kapasidad na magbiyahe ng palay nila.
papuntang Cabanatuan City sa opisina ng NFA, sa mismong bodega ng NFA. Ay, nako. Kaya kung magpapaniwala kayo sa pinapakalat ng mga DD sheet, mga DDS na walang utak, talagang tingnan nyo nangyayari sa kanila ngayon. Pamilya ng fentanyl. Wala na silang ginawa kundi ang manggulo sa gobyerno. Tingnan nyo yung mga ginagawa ng ating presidente, nasa RPTBM ang niya, araw-araw. Umiikot sa buong bansa para tignan ang kakulangan. At unti-unti niyang tinutugunan. Pero yung kalaban niyang pamilya sa politika, walang ginawa araw-araw kundi manggulo. Katulad ng 20 pesos na bigas na yun, ginagawa nila ng dahilan para mawala. Napakagandang programa niyan. Kung yan ay magkatotoo na lahat ng buong Pilipinas yung magkaroon niyan, sino ba ang makikinabang? Wala sa YouTube. Ito, papakita ko sa inyo yung mga Oh, yan yung yan yung nagpunta siya sa Bacoor. Yan, nasa RTV Malacanang lang yung mga ginagawa ng presidente araw-araw. Nandyan lahat. Yan i-forward natin. Puro photo ops lang yan Ulam na namin mag-anak. Yan, yung mga reaction ng mga nakabili. Sobrang malaking tulong po sa aming mahihirap ang 20. Kung sa 40 nga, nahihirapan kami, pinakamababang bigas. Pag bumili ka ng 20, makakabili ka ng itlog, isang ulam na namin mag-anak yun. Diba? At least kahit pa paano nakakatulong ang bigas sa murang halaga, kahit gano'n ka mahal ang bigas ngayon, pinakamababa, dinudumog ng taong pinakamura. Thank you po kay Presidente sa mga tulong na pinagkakaloob niya sa amin. Thank you din kay Lord dahil siya binigay niya sa amin Presidente. Ay, malaking bagay yun. Kasi sa tulad naming mahirap, wala pang permanenteng trabaho. Kahit bigas na 20 pesos lang yan. Malaking pasalamat na namin lahat sa ating mahal na presidente. Kaya kung hindi dahil sa kanya, wala kaming mabibili na mumurahin na bigas. Maraming salamat po, Presidente Bongbong Marcos. Sana itulong mo sa tulad naming mahihirap. Napakalaking tulong po nito, lalo na po sa mga mahirap na mamamayan ng mga ating bansang Pilipinas na ang ginawa ng ating Pangulo na pagbibigay pag-asa doon sa mga Yan. maliliit na Diba? kalit ang Pilit na sinisiraan yung 20 pesos. Nung mga nagdaang presidente nga, wala nga nakagawa niyan kahit isa. O yung pangako ni Duterte na 7 pesos para lang mapabilis yung RTL Licencia Bilyar. May nangyari pa. Ang mahal-mahal pa rin ng bigas nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Mula 2016 hanggang 2022. Hindi yan bumaba ng 50. Tapos sabi ng anak niya, imposibleng mangyari. Sabi ni Inday. Pero alam niya kung paano gagawin. Pero hindi daw niya sasabihin. Kasi ayaw daw niyang tumulong sa gobyerno ni BBM. Saan ka nakakita ng matinong tao na ganyan ang isip? So sa ngayon, ilang mga Pilipino lang nakakabili niyan. Pero at least, may mga
natutulungan. Nakakabili sila sa araw-araw na buhay nila, meron silang mabibiling 20 pesos na bigas. Kahit sa ngayon, limitado pa yung distribute nila. Eh, pagka lumaganap yan sa buong Pilipinas, sino bang makikinabang? Oh. Eh, yung budget mo sa isang buwan na halimbawa, 25 kilos isang buwan. O, magkano mo bibilin yon? May 1,000. Mabibili mo na lang ng 500. Oh. Malaking bagay, di ba? Yun ang sinasabi ko lagi sa inyo. Kaya yung 20 pesos na bigas na yan, napakahalaga niyan, napaka-importante niyan. Kasi kanin ang pangunahing pagkain nating mga Pilipino. Hindi baling walang maraming ulam, basta't may kanin. Nakakasurvive tayo. Magtalbos-talbos ka lang dyan ng kamote. Mga dahon-dahon. O ilaga mo, sausaw mo sa bagoong. Kayamot. Ito yung sa Nueva Ecija nung nakarang araw, nakarang linggo. Ayan binuksan yung rice processing system sa Muñoz, Nueva Ecija. Nagpamigay pa ng mga makabagong traktora. At nung huli, nabalitaan ko sa Cabanatuan City, magtatayo sila dyan ng pabrika ng mga makabagong traktora. Ayan yung sistema ng agrikultura na pinabayaan ng mga nagdaang presidente after nung tatay niya. Yung panahon ng tatay niya, nag-export pa tayo ng bigas. Ngayon, tayo na yung number 1